Ano sabi kay dating Pangulong Duterte? Ang sabi nila, sasamahan nila hanggang sa huli. Papasyalan pa nga daw nila bago o pagkatapos ng eleksyon. Hanggang ngayon, wala pa ring pumapasyal sa dating Pangulo. O nandun, nakakulong. Hanggang ngayon, pati si Kaufman, iniwan na. Pati yung isang friends na um, attorney o lawyer ng dating Pangulo, wala na din. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Oh, sabi ni Joel Q, oo, sana nga isama na para may kapusoy si Tatay Karton nila doon. Malamang yan. Enjoy yan. Ano po? Hindi, kaya ang nakikita ko naman dito kay Senator Robin Padilla, kaya ganyan mga kababayan. Di ba, si dating Pangulong Duterte ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon para siya ay makalaya. Malaki utang na loob mga kababayan. Kaya kahit na magbukang tanga, kahit na magmukhang engot, at kahit na po, nakakahiya na sa mamamayang Pilipino yung mga pinagsasasabi ni Robin Padilla na kesyo, kahit na itaktak nyo ko, kahit na anong gawin nyo sa akin, Duterte ang lalabas sa akin. Kahit hindi naman po dapat, yun yung sinasabi sa mamamayang Pilipino na puro Duterte lang siya, sinasabi yun. Paano nga naman po? Sabi sa akin ni Sir Munting Tinig, kasi si Digong ang nagbigay diyan kay Robin Padilla. Pardon. Sir Munting Tinig, nako, salamat po Sir Glenn sa pagpasyal nyo dito sa Munting Channel natin. Mga boss chief mo, sir, no? Lalo na doon sa mga team replay, pakisuportahan po yung channel ni Sir Glenn Munting Tinig. Ayan po, lagi po tayong nakasuporta doon sa mga kapwa natin, mga vlogger, mga kababayan, lalong-lalo na po sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Itutuloy ko to Kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender. Pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kaya kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Iba na yun, sir. Ano po? Alam mo kung ano ang totoong pagtataksil kay Andres Bonifacio? Yung pagkampi nyo sa China. Di ba, Ma'am Bea Beng? Yung pagkampi nila sa China at yung pagiging maka-China nila, yun ang 100% ako magtatampo si Andres Bonifacio. Yun, no? Pero yung ngayon, mga kababayan, iba na po kasi. Di ba? Merong mga kaugnayan na, meron ng mga pag-uusap, may mga sanib puwersa ng mga bansa, at doon sa mga pagsasanib puwersa na yon, may mga kalakip na mga pag-uusap at may mga kalakip na napagkakasunduan ang mga bayan o mga bansa na yan. So, Boss Pinoy, okay? Kaya hindi magtatampo si Andres Bonifacio kung pinagpapapatay ang ating mga kababayan at hindi binigyan ng due process, doon lalong magagalit si Andres Bonifacio. Di po ba mga kababayan, yung pagiging China nila? Tsaka alam mo, Boss Binoy, kung hindi ako nagkakamali, unang Senado ng Pilipinas umattend. Alam ko kung nandoon si Andres Bonifacio kung di ako nagkakamali. Ano po, ikaw bilang senador, sasabihin mo sa amin na, kami dito sa oposisyon. Actually, hindi ako hindi ako agree dyan sa sinasabi ni Boss Noybi na sila ay oposisyon. Hanggang ngayon mga kababayan, ang tawag ko sa kanila, pogosisyon. Bakit po? Ang tunay na oposisyon hanggang sa ngayon para po sa akin, yung mga kakamping. Yung sila Risa Ontiveros, na kapag ka po hindi okay ang ginagawa ng gobyerno, batikos sila. Hindi naman batikos, nasa kabilang side sila. No? Pero kapag ka okay ang ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, pumapanig at sumusuporta ho sila, mga boss chief sir. Yun ang tunay na oposisyon. Pero kung sasabihin mo, kayo yung opposition, at kung sasabihin mo na puro oppose lang ang gagawin nyo, abay, sir, senator, magtatanong lang po ako sa inyo, gago po ba kayo? Kayo po ba gago? Para sabihin sa mamamayang Pilipino, alam nyo naman po ang trabaho namin dito.
i-oppose lahat. Hindi. Nandiyan yung pag-check and balance ninyo bilang senador. Sabi ni Ma'am Bea Beng, jakitan si Munting Tinig. Ayan, ginakitan ko na po. Di ba? Piruin mo, senador. Wala po kaming dito. Ang trabaho po namin, i-oppose ng i-oppose. Nagulat ako nung narinig ko yun eh. Dinouble check ko, tama ba yung narinig ko sa isang senador na si Rob? Kaya napatanong ho talaga ako, aba sir, gago po ba kayo? Pasensya na ho, no? Di parang si Rowena Guanzon lang din kayo. Si Rowena Guanzon, mga kababayan, na nagku-question doon sa mark money daw po ng NBI. Bakit daw napakaraming pera? Bakit daw po napakaraming pera? Saan daw nanggaling? Akala daw nakapris daw po yung pera ni Martin Romualdez. Ako, tingin ko, alam naman ni Rowena Guanzon yan eh. Mga kababayan. Naniniwala ho ako, alam ni Rowena Guanzon, mga boss chief amo sir, na yung mark money, kaunti lang doon yung totoo. Kaya lang, gusto lang po nilang politikahin mga kababayan. Gusto lang po nilang bigyan ng panibago o ibang meaning mga bossing para magmuka na akala ko ba nakabris yung asset niyan, bakit nailabas yung 75 million na pagkarami-rami? Isa din si Jimmy Bondoc, ang putik na yan. Isa din si Jimmy Bondoc, sabi, kahit kalahati niyang 75 million na yan, napakadami pa ding mark money. 50 mil nga lang daw ang ginamit. 50 mil lang ang ginamit ng NBI. Ano po? Kaya na, ayan, tingnan nyo. Pangalawang account ni Rowena Guanzon, ang sinasabi ho dito, na Chugi. FB page. Bukod sa naunang tinanggal na FB page ni with I'm followers, another page ni Rowena Guanzon na may 500k followers, binura na din ni Meta. Baka puro katarantaduhan ng mga pinaglalalagay ang ang pinagkuko-content doon sa kanilang mga Facebook page. Tatanggalin ho talaga yan, mga kababayan. Ako hanggang ngayon, siguro ilang taon na ako in political blogging. Nag-umpisa ako 1 taon bago mag-eleksyon. 2021, siguro July 2021, doon po tayo nag-umpisa, mga kababayan, na mag-content tungkol po sa politika. Hindi pa ako natatanggalan ng kahit na isang channel, mga bossing. Yung mga na ano tawag dito? Yan, kagaya niya, naka-shadow ban itong YouTube natin, mga boss chief amo sir. Hindi ko alam kung ano yung violation. Pero okay lang, walang problema. Pero yung masabihan, natanggal, kapag katanggal, iba na yun, malala na yung mga pinagagawa mo doon sa channel na yun. Diba?